Hello vegetarian, musta po kayo? Napaghandaan mo na ba ang requirements na dapat mong i-prepare bago ka po ma-interview? Or nakapunta ka na ba sa mga kumpanya na in-applyan mo? At kung napaghandaan mo na ba ang mga budget na dapat mong i-prepare? At kung hindi pa, sa lahat ng tinanong ko, naway makapag-subscribe ka at sundan ang aking mga videos nang sa ganun po masubaybayan natin kung nasa ang journey ka na. So, ngayon guys, pag-usapan natin ang budget patungkol sa iyong paghahanap ng trabaho. Sa paghahanap kasi guys ng trabaho, isa sa kailangan mo ay ang budget. Alam ko na na-discuss ko na rin to dun sa iba, but dito ngayon, ika-clarify natin bakit mo nga ba dapat paghandaan ito. Bukod dun sa mga requirements na kinakailangan mo, syempre gagastos ka din ng pamasahe, ng pambayad mo do sa requirements, at yung medical din pati. Ngayon guys, level up na tayo. Let's say na na-hire na po kayo sa inyong ina-applyan, no? Then after po nun, sasabihin po sa inyo, may training din po kayo. So, let's say na na-hire na po kayo at may training pa. Yun po kailangan nyo din pong gastusan. Syempre, kung kaya nyo lakarin, much better. Pero kung kailangan nyo mamasahe, kailangan nyo bumili ng bagong gamit. So, another expenses din po yan. Kaya yung budget na nababanggit ko nung mga nakaraan is around 5 to 6K. Estimated lang po iyon. So, wag din po kayo basta-basta mangutang ng ganong kalaking halaga. Tansya-tansya lang po hanggang sa makasurvive po kayo ng isang quincenas until 1 month. Wag niyo po i-force na uutang ka ng ganito kalaki para lang sa ganito. No. So, dapat guys, alamin ninyo po yung budget ninyo na bukod sa pag-a-apply, naway makakain din po kayo. Masustain nyo din po yung pangangailangan ng pamilya nyo. At the same time, nag-level up ka na rin po sa another job na mas malaki ang income. So, paano nga ba makakasurvive sa ganun scenario? No? Based sa aking experience guys, na may share ko din po sa inyo, yung naging journey ko ay hindi rin madali. Kaliwa kanan din ang aking mga credits. But, sinusurvive ko siya ng dahan-dahan. Sisimulan ko ang pag-share ko ng mga mas grabe, no guys. Nung time na, bago po ako mag-start sa company. Nag-start muna ako guys dun sa hindi company. Ito po yung mga below minimum at saka hindi siya ganun full-time na 8 hours. May time 12 hours, 16 hours, minsan 4 hours. So, ang tinatawag ko po dyan ay part-time. So, alam ko po na narinig nyo na rin to sa ibang mga mentors, sa ibang mga coaches na guys. So, totoo po siya na nakaka-survive po kayo kapag may part-time po kayo. Ako din guys, kapag may free time ako, dati, every Saturday or Sunday, naglalako pa ako ng banana Q niyan. Para lang kahit papano kung wala akong work or walang gawa dun sa part-time ko, at least yun, may sarili din ako na galing sa inipong kong budget. At pinang-start ko siya na makasurvive po. Kasi guys, ramdam ko din po yung hirap ng pagsisimula. Yung struggle ng pag-aasikaso pa lang ng requirements ng medical. Then, ito, na-hire ka na. Then, another stage na naman po ng pag-credit, no? Hindi ko siya ina-advise, pero dun sa iba po talaga na wala na talagang option. Single parent, o wala talaga nag-support. Ito lang talaga yung tanging option. So, sana po kapag nagkaroon din po kayo ng mga loans sa kamag-anak man yan o kung kanino man, make sure po na babayaran nyo din po sila. Kasi alam nyo yung pakiramdam na walang mag-help sa inyo. So, sana po kapag meron na kayong first salary, second salary, o third salary, paunti-unti na bayaran nyo sila. Kung kinakailangan nga na mabayaran nyo na kaagad sila. Nang sa ganun guys, yung the rest ng sahod nyo po, clear na po sa inyo. Yung sa training po guys, or seminars, may iba po doon na ibang kumpanya, binabayaran siya. May iba din naman po, hindi siya bayad. So, depende po ito sa mga company or sa trabaho nyo po na paano ho ba ang setup nila ng pagbabayad sa inyo sa training pa lang.
May iba guys, after 1 week, binibigay na cash, literal. May iba naman guys, is 15 days. May iba guys, sinasama na siya sa unang sahod ninyo, training, then yung per day na ninyo. So, kung iisipin ninyo, ganun talaga siya kahaba. Baka naman po, magtaka po kayo kung bakit may iba nag-i-struggle din pati. So, dahil lang yun sa pagsisimula. Simula talaga is medyo hard, pero after nyan guys, magiging okay na rin po yan. Ang kagandahan guys, pag nagsisimula ka is yung confident mo sa pagtatrabaho, yung pag-enjoy mo, lalo na kapag first time ka pong nagtatrabaho, talagang may encourage ka na gawin ng lahat. No guys? New friend, new environment, new knowledge, new experience. So, mararamdaman na ninyo yung feeling ng ano ba yung buhay ng isang pagtatrabaho, gigising ka ng maaga. So, lahat ng excitement nando doon. So, pag naiisip mo yung budget lang doon sa pagpasok mo, kung may iba naman pong paraan, huwag mo siyang susukuan. Kasi sayang yung training, sayang yung days, at higit sa lahat, sayang yung requirements na nag-assess mo. So, yun lang guys.